Diaries. Uy, akalain mo nga naman 6 na minuto na lang bago mag-alauna ng umaga. Oras din hatid sa ating lahat ng Jonel's Brief. Pare, ang sarap ng pakiramdam ko. Bakit? Bagong brief ko Ano ba yan, boss? Pagsuot mo, baby, wala kang problema. We love our Jonel's Brief. We love our Jonel's Brief. Hey! Ang sarap gamitin at murang-mura pa. We need our Jonel's Brief. We need our Jonel's Brief. Ito'y matibay, hindi nagbe-bacon. Hinaan inyo itong subukan. Everybody! Jonel's Brief. Jonel's Brief. Pili na kayo ng Jonel's Brief. Also available, Jonel's for her. Yan. Available din po ang Jonel's for kids, Jonel's for Backler, Jonel's for Thunders. Yan. Lahat po yan. Hay, nako naman. Aha. Alam nyo ba na halos lahat kami dito ngayon sa Yes FM ay, well, marunong kumanta. Siyempre ako magaling ako talaga. I mean, alam mo yun, epitome of greatness, ganun. And humbleness. Yung yung mga iba, marunong naman. Marunong naman. Pero siyempre, pag pinag-uusapan natin yung galing, siyempre, ano pa ba yung nangunguna doon, di ba? Siyempre, ako, di ba? Wala naman, hindi ko naman masyadong pinupush yun sa ganun. Wala lang, ako lang, I'm just, well, being very proud kasi nga, meron pong isang awitin, okay, actually dalawa ito, pero yung isa lang muna ang teaser, kumbaga. Dalawa po sa mga DJs namin ang merong bagong kanta, okay, na I do believe na ipi-play namin dito sa Yes FM and maybe on Love Radio, of course. Mamimuhan kaya. Hindi kasi na pag-usapan naman, ipi-play naman talaga na. Alam ko ipi-play na eh. Pero wala lang, ang galing-galing lang. Ano mo yung halos lahat kami dito kumakanta na. Pwede na nga kami gumawa ng yung album, ganun, compilation, lahat kami dito. Oo. And just to give you an example kung gaano ba kagagaling talaga ang mga DJs ng Yes FM, which I'm very proud of. Eto, may patikim ako sa iyo. Teaser lang. Siguro hanggang, verse hanggang sa unang chorus lang, tapos, di pang ganun lang. No, unang maririnig sa Yes Diaries, maganda talaga. Di ba? Pinapakinggan nung aming technician na si Mark. Maganda, di ba? Napakinggan, maganda. And, kapag, alam mo, itong kanta na to, actually, ay, nung narinig ko, first time ko siya narinig, alam mo yung, kahit wala akong problema, ang lakas niyang makadown, ang lakas niyang makalungkot, nakakatayo ng balahibo. Ang ganda. At itong kanta na po na sinasabi ko, maniniwala ba kayo na ang kumanta nito ay si Tanya Chinita? Oh! Maniniwala ba kayo? Si Tanya yung lahat. Tanya pala to eh. Di ba? Ay, nako naman. So, well, napapanood mo siguro yung pinost namin sa YouTube na kalokohan lang, no? Yung kumanta kami ng kung ano-ano't nagugugulo lang kami doon. Pero sa tunay na buhay talaga, magaling po talagang kumanta. Sige na nga. Eto. Para bigyan ka ng patikim, ito po ikanta ni Tanya Chinita. And this is entitled A Song for Rafael. And let's listen to this. Di ba nakakalungkot? Bawal mag-comment. Ako pala, bawal mag-side comment. Sa una kong suyap sa'yo, mga matang tila nalilito sa aking tuwa.
ako ay napaluha. Ang ganda. Munting anghel na tulad mo ay biyaya ng Panginoon upang aking mahalin at alagaan. Ang ganda talaga. Kahit sa oras ng iyong laban, Yun. maaasahan mo ako kailan man. Nais ko sana sabihin sa'yo na mahal kita. O, diba? Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. O, diba? Ang lakas baka LSS, diba? Ang galing, ang galing! Diba? Wala lang, nakaka-proud lang. Itong dalawang bago naming DJ, itong bago na to. Abangan nyo, si Maria Morena may kanta din. Pero wala pa akong teaser nung kanya. Ano pa lang, under construction. Ang galing, di ba? Narinig mo, ang lakas maka-LSS, di ba? Nais ko sanang sabihin sa'yo na mahal. Ano yun? Na mahal kita. O, di ba? Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Oh, ganda. Ay, nako. Galing-galing lang. Sabi dito, ang laki talaga na nagagawa ng editing. Oy, hindi, no? Gagawa daw kami ng MTV, no? Ano pa, hindi. Pag sa amin yung MTV, hindi bagay. Dapat, may mga artista talaga dapat. Sabi, ang ganda ng boses ni Tanya at Sinita, nakaka-inlove. O kung gusto nyong ibalita sa kanya na nagbigay na ako ng teaser na kanyang kanta, i-follow nyo po siya sa kanyang fan page. I-like nyo ang kanyang fan page, and of course ang i-follow nyo sa kanyang Twitter account, at yan po ay makikita nyo yung official page at official Twitter account niya. Makikita nyo po sa aking account. Doon naman magandang hanapin, okay, yung mga kabisyo nyo at yung mga kapwa ng mga DJ sa YesFM Love Radio. Doon sa fina-follow at mga nila-likes ko din naman. Makikita nyo rin naman yun. Hanapin nyo, ha? Kasi baka magkamali ako. DJ Tanya Tinita yata. Hindi ko alam, basta. Ganda nung kanta, no? Nakakaiyak lang. Hay, naku. Gusto ko yung chorus. Pwede ba yung chorus ulit? Ano yung chorus? Ito na. Ops. Ito na, ops. Ito na. Nais ko sana sabihin sa'yo na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Bakit? Iba ba mga DJ dyan? Meron? Wala! Ay, naku. Siguro lalong makakrushan to ni Kapitan Tutan gawa ng pantay. Ay, naku naman. Anyway, 8326165.
Again, that would be 8326165. Siguro, para mapakinggan mo ang kabuuan ng kanta na yan, gawin ko na, tuloy ko na after this call at ng ating last caller, yun ang magiging first song na aking last set, for today's program. Nakakaiyak lang siya. Sabi nga ni Trinity, grabe, ang ganda ng boses, nakakaalambot ng puso. Ba? So yung sabihan nyo, wag ako. 104 ang oras natin. Come on, call me up 8326165. Again, it's 8326165. Basta. Ang gawin ko nga. May caller na pala ako. Sorry naman. Alam ko kasi na andyan lang siya sa tabi-tabi. Hello? Hello? Hi! Hello po. Good morning! Good morning po. Were you able to listen to the song I Opo. played just now, just seconds ago? Narinig mo? Opo. Ano masasabi mo? Maganda po. Diba? Opo. Ikaw nga, kantayin mo nga. Ayoko. Bakit? Hindi po ako nakanta. Maganda kaya, nais ko sanang sabihin sa'yo. Binaboy. Na mahal kita. Pwede. Ganon. Okay. Inaalay ko ang awiting ito. Katol. Sa'yo, aking anak. Ano pangalan mo, ate? Sofia po. Sophia. You're calling us from where, Sophia? Pasay. Ito pala, yung mga gusto mag-follow at DJ Tanya Chinita. It's spelled as Tanyachinita. Yan. Si DJ Tanya Chinita. Follow her. Si Sofia ng Pasay. Ilang taon na ikaw, ate? 16 po. 16. Opo. 16 years old. Kailan ang birthday? November 1 po. November 1. Nag-aaral si ate Sofia? Opo. May love life na ba? Oh, yes. Yun, Kumusta naman ang love life? Okay naman. Okay naman. Yes. Parang may paghinga ng Sabi dito, ang cute ng boses ni ate. Ay, nagpapakrush. Hindi Ay, naman. nagpapakrush ka, no? Gusto mo makrushan ka, no? Hindi naman. Hindi ka marunong kumanta? Hindi po. Paano mawala yung baradong ilong? Isi nga mo. Ano ba yan? Di nga eh. Sige nga, kanta ka nga. Ano? Dali na, yung mga mga slap shock. Ano ba yung simula nun? Slap shock. Ganun. Pangit kasi boses ko eh. Hindi cute nga daw sabi dito Pag kumanta, pangit na. sige nga, tatry nga natin. Sige nga, kung talagang totoo ngang pangit talaga nga, pag kumanta nga, itatry nga. Hindi ko alam yung simula nun. Ng ano? Yung walang iba. Ezra Band? Opo. Ilang beses nang nag-away. Hindi ko kabisado ano na lang, yung No One Else Comes Close na lang. Now, Ayun. Oh, yan na. When When we turn off the lights, the two of us alone together. something's just not right.
Oh, girl, yun. Hindi ko alam. Ano ba yan? Chorus. No one What else is comes it close to you. No one makes me feel the When way you do, you're so special, boy. To tell me. me. And you'll always be. Dali. Every time I hold you near, Wow, may kulot. always say the words. I love to hear. Ah! Girl, with just a touch, you can do so much. No. So much. Oh, baby, baby. Ganon, ano ba yan? Hindi mo ba alam yun? Hello po. O yung si Ezra Bandali. Kahit na binabato mo ako. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na nasaktan mo ako, sinisipa na susugatan mo. Ikaw Ikaw pa rin, walang iba. Ang Ang gusto kong makasama. Walang iba. Ay, nako. Kailan nga birthday mo? November 1 nga po. Ah, November 1 pala. Opo. Diba hindi may nagpapagdidik ng bata? Sorry, may nagpapadidik daw ng bata. Ano ang zodiac sign mo? Scorpio. Scorpio? Scorpio ka dyan. Mali naman yun. Surot. Nakalagay dito November 1 ang zodiac sign mo, Dilis. Huwag mo sabihin yung kulay red. Oo, no? Oo nga. Yung Dilis na kulay red, yung binibenta kasama nung hindi ko alam kung may nagbebenta pa niya na nakabike, di ba? Nakabike si kuya, tapos yung lalagyanan niya, yung parang pahagdan, tapos mga salamin yun. Katabi nung mga Dilis yung yung beans, di ba? Yung sweet beans. Tapos may ganyan. Yung may mga candy. May kiamoy. Opo. Tapos yung magic candy na pag nilagay sa plastic, pag hinipan niya, pag inalog, kakapit yung candy doon sa Hindi ko alam yun. Ano ba yan? Ang weak mo naman. Ganun nga yun. Ano pa nga yung mga tinda doon? Basta mga candy. Opo, mga candy. Yun na nga, Dilis nga yung zodiac sign. Ready ka na? Oh, yes. Oh, yes. Okay. Salat-salatin na natin, ha? Okay. Bukod sa salat-salatin, ready ka na rin ba na aking ipaghele? Ganun. Oh, yes. Para makatulog na. Yan ang gawin natin sa iyong napaka-cute na guhit ng... Kapalaran. Mahosay at napaka-hosay. At dahil dyan, tignan natin kung ano nga ba ang yung magiging kapalaran sa pamamagitan ng pag-ikot ng roleta ng kapalaran. Kahit na binabato mo ako ng kung... Ano? Aha! 10. Yan yung score mo, 10. Sinong... ito na, tignan natin kung sino bang natapat sa roleta ng kapalaran mo. Ito na siya, Sino kaya yun? Ay, nako, ito na naman para itong... Nako naman! Hindi ko po kilala yan. Hindi mo kilala siya? Opo. Sige, kausapin mo siya, ha? Hello po. Hello po. Hello. Hello. Ano pong napapangalan mo? Sofia, ikaw? Bakit? Bakit ang napapangalan mo? Ano, Sofia?
Bakit? Eh, kasi yun yung pinangalan ng mama ko sa akin. Eh, bakit? Alam niyo po ba kung anong napapangalan ko? Anong pangalan mo? Ang napapangalan ko po, ako po yung mabait, di po ako nakukulit. Ang napapangalan ko, Chiclet, yay! Ay, Yay! 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 Okay, wag maingay, Anong oras na? Nag-iingay ka pa, oh. Eh, kasi po si Ate Sofia na ingay. Nagdadamay pa to, oh. Sinisisi pa ikaw. tahimik lang ako, no? Tahimik lang kaya si Ate Sofia, ikaw nga yung maingay, eh. Hindi po, naiingay po siya. Nasisigaw po siya, yay! Yay! Ikaw yun, eh. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun, Sofia? Ikaw daw yung maingay? Hindi ako yun. O, tignan mo. Ikaw daw yung maingay. Eh, hindi po, isa po naiingay. Minsan sabi niya, yay! Yay! Ikaw. Ang kulit naman, eh. Dumede ka na ba? Hindi po. Ayoko po nun nadede. Bakit? Kasi po, ang nagugusto ko ay cherry balls. Ano yun? Bubble bomb. Bubble gum? Hindi po, bubble bomb. Ano yun? Nisasabi mo muna, bubble bomb. Bubble gum? Yay! Ate Sofia. Oh. Anong favorite mong ulam? Ulam, gusto ko ng... Wait lang. Kare-kare. Bakit? Kasi gusto ko yung... Ay. Ate Sofia. Oh. Anong favorite mong cartoons? SpongeBob. Bakit? Eh kasi yun yung lagi namin pinapanood ng kapatid ko. Meron ikaw nakakapatid na bata. Meron, lalaki. Ilan? Isa lang. Penge. O, hindi. Wala na eh. Hinihingi. Aray, tuta. Hindi hinihingi. Kasi po, gusto ko pong ng kakalaro. Wala na siya eh. Di mo na siya maihingi. Bakit? Inuwa na siya ni George. Nikasasad siya. Ate Sofia. Oh. Sinong crush mo doon? Saan? Doon! Doon, sa malayo! Nasa malayo. Apo! Wala akong Ate crush. Sofia. Oh. Anong favorite mong color? Red. Bakit? Kasi attractive. Ate Sofia. Oh. Anong favorite mong ulam? Paulit-ulit ka naman. Hindi po. Kare-kare nga. Bakit? Kasi nga yun yung gusto ko. Oh, Ate Sofia. Oh. Anong favorite mong laruan? Laruan? Apo. Wait lang. Hindi kasi ako naglalaro eh. Bakit? Kasi ang laro ko sa labas, ganun. Bakit? Kasi mas masaya maglaro pag kasama mo friends mo na sa labas. Bakit? Kasi mas masarap maglaro pag may kalaro. Ate Sofia. Oh. Meron po akong nibubulong. Ano? Ate Sofia, Oh. anong favorite mong ulam? Kare-kare nga. Bakit yun? Eh kasi yung bagoong, gusto ko yung may bagoong, ganun. Ate Sofia. Ano yun? Tingin pera. Wala pa akong pera eh. Bakit? Eh kasi, madami akong binili. Naubos na. Nadamot ka. Hindi ako madamot. Ano ibibigay ko kung wala din ako? Tingin na lang favorite mong ulam. Yun nga yung, minsan ko lang yung nakakain. Minsan lang ako nakakain ng ganun. Bakit? Eh kasi walang marunong magluto sa amin noon.
Ate Sofia. Oh. Meron ikaw tuta? Meron? Wala. Bakit? Kasi, wala. Wala lang tuta. Ayoko kasi na may inaalagaan. Maganda meron nun na tuta na aw-aw. Ming-ming ako eh. Meow. Ayaw. Di kagalit yung aw-aw dun sa Ming-Ming mo. Niyaaway niya si Ming-Ming. Be. Matapang na ming-ming ako po. Meow. Hindi siya natatapang. Pag nitatapang siya, tapos nitatahol siya ni aw-aw. Paano kung... Nakakuray na siya ni iyak na Tiger. siya. Ano po yun? Tiger. Hindi, bawal. Bakit bawal? Bawal. Matatalo yung aw-aw mo dun pag tiger ako. Rar. Bawal. Pwede yun, pengin mo ng pera. Walang pera. Laro na lang tayo. Sige, anong laro natin? Batata topic. Sige. Bakit? Alam mo ba yan? Hindi. Ituturo mo sa akin, syempre. Ano? Ang nisasabay po tayo, bato, tato, papel. Bato, tato, bato. Ganon. Sige, alam ko na. Okay, ready? 1, 2, 3. Bato. Bato, tato, shield. Bebe. Shield ba? Ang daya mo. Talo ikaw. Pag natalo ikaw, pengin pera. Hindi naman pustahan yun. Ulit. Ready? 1, 2, 3. Bato, Bato. superpowers. Kawawa naman siya. Ang daya mo naman eh. Be. Isa pa, ulit. Ayoko na, daya mo eh. Hindi na po ako nadadaya. Promise. Okay, sige. Ready? 1, 2, 3. Bato. Bato. Kulangot, di ba mahal ko sa labi mo? Be. Ano daw? Be. Oh. Talo na ikaw. Sige na, talo na ako. Anong favorite mong ulam? Iba na, sinigang na. Bakit naiiba? Kasi madami akong favorite na ulam. Penga. Wala naman akong ulam dito. Ate Sofia. Oh. Hindi po ako nakukulit, no? Mabait ka nga. Yay! Bakit? Ate Sofia. Punta tayo doon. Saan? Punta tayo doon sa rainbow. Sige, una ka. Tapos nai-slide tayo doon. Oo, Pagkatapos, doon sa dulo ng rainbow, meron dong leprechaun. Ang sabi ng leprechaun, tapos, may sasabihin natin sa leprechaun, be! Tapos natatakbo na siya. Gusto mo yan? Gusto. Yay! Samahan kita. Opo. Ako po yung mabait. Di po ako nakukulit. Oo. Ang napapangalan ko, Chiclet. Yay. Ate Sofia. Oh. Meron po akong may tatanong. Ano? Lapit ka muna. Sige, na, malapit na. Ate Sofia. Oh. Anong favorite mong ulam? Adobo. Bakit? Kasi hindi na papanis. Bye-bye! Bye-bye! Papaniwala ka naman dun sa bata. Chiko lang, siya lang yung yung hindi ko, pag nakikinig ako, siya pa lang yung hindi ko pa napapakinggan. Ganon? So first time mo ba yun? Oo, So, first time. Di ba na first time ka ng kulit niya? Pasensya naman Okay lang. Si minsan wala na rin ako magawa sa kanya. Alam mo yung minsan Itali. gusto ko na lang siyang isako tapos itali sa sa puno ganun. Pausukan para mamunga naman siya. Ay nako. Kulit kasi. Ay nako. Pero mukhang mahaba naman ang pasensya mo sa bata. May kapatid ka bang bata? Opo.
Ilan Pero taon? hindi siya makulit eh. Ay, hindi makulit. Kagaya niyan. Kulit kasi. Ilan kayo magkakapatid? 2 lang po kami. Ilang taon na yung kapatid mo? 10 years old. 10. Hindi ganyan, hindi siya makulit. Nung bata siya makulit, pero nung mga dumating siya ng 9, 8, ganun. Medyo hindi. Dumating ba siya? Hindi ba siya na-traffic doon? Ibig ko sabihin yung... Hindi naman. Oo, yung naging 8 years old, 9 years old. Okay. Si Ate Sofia ay 16 at close kayo ni kapatid mo? Medyo, pero medyo lagi ko siya inaaway. Naawan ako. Pero yung hindi naman away, yung parang sinusungitan, ganun. Ano ba yan? Ano ba yung kapatid mo? Boy, girl? Boy. Ganun. Huwag mong sasungitan. Sige ka. Nakakukonsensya nga ako, mabait siya sa akin. Tapos ako sinusungitan. Kapag lumaki yan ang tagapagtanggol mo. Sige ka. Wala na siya. Hindi niya na ako matatanggol. Ayun nga pala, no? So ikaw na lang. Ay, oo nga pala. Oo nga, wala na siya. Pero, kung okay lang sa'yo, ano bang naging dahilan? Bakit nawala na si bunso mo? Kasi may tumor siya sa ulo. May sakit. Well, sorry to hear that, Pero anyway, napatawag si Ate Sofia at tungkol saan ba ang kikwento mo sa amin ngayon? Sa conversation namin kanina ng boyfriend ko. Nay, may boyfriend ka na. Nakalagot ka. Alam ba yan sa inyo na may boyfriend na ikaw? Hindi. Nay! Ba't di mo sinasabi? Kasi ayaw pa. Ha? Ayaw pa. Ayaw pa nila. So, ibig sabihin, wala yan. Naku. Pero gano'n na kayo katagal ni boyfriend mo? Simula nung first year high school ako. So, at ngayon, ikaw ay, anong taon ka na ba? 16 na ako, so 4th year na ako. So, ibig sabihin, sa loob ng 4 years? 3 years pa lang. 3 years, sorry naman. So, ibig sabihin, sa loob ng 3 years, itinago mo yan sa mga parents mo? Oh, yes. Ganon? Opo. At wala ka pang planong aminin sa kanila? Sa tingin mo ba, hindi pa sila nakakahalata or hindi pa nila alam? Actually, nahuli na kasi kami. Yan na, nahuli na. Nung may first palo. Sobra. Nung first year, ilang beses na akong nahuli. Oh. Yung pinaghiulay niya kami nun. Ay, nung second year, basta naka 1 year na kami nung time na yun. Tapos, ayoko yung ayaw namin magtuwalay. Ayaw niya maghiwalay? Bakit? Kasi, parang, para saan kami? Gusto niyo lagi lang kayo magkasama? Pag mga wiwiwi, magkasama pa rin, gano'n? Jeps, magkasama pa rin, gano'n? Ibig kasi mag-separate yung, ayaw namin masira yung relationship namin. Ayaw masira ang relationship ninyo. Pero kamusta naman ang pag-aaral nyo? Okay naman yung akin. Okay naman. Yung kanya? Actually, siya kasi nag-stop siya. Okay. Pero, now the issue here is, yung pagiging legal ng relationship ninyo. Oo nga. Pero sabi mo, your story will be regarding sa napag-usapan ninyo. Ano ba napag-usapan ninyo kanina? Kanina. Kasi nawalan siya ng load. Kwento ko na. Sige. Kasi i-drawing mo yan. Kasi may patay dito sa amin. Street namin. Sino? Tapos, sa street nyo lang? Opo. Tapos, may slideshow na pinakita. May slideshow? Opo. Nako, may nagte-text sa'yo. Sino yung nag-text? Siya. Basahin mo. Anong nakalagay? Sabihin mo kung matutulog ka na. Ayan, sabihin mo kung matutulog ka na. Hindi niya kasi alam na natatawag ko. Replyan mo na, dali. Wait lang po. Sabihin ko. Ano sabihin mo sa kanila? Mamaya pa ako matutulog. Dali, mamaya pa ako matutulog. Opo, maya onte. Anong favorite mong ulam? Maya onte me. Yan. Okay. Tapos, ayun. May slideshow. Tapos kasama niya yung girlfriend niya doon sa slideshow. Sino? Yung patay. May slideshow na ginawa yung girlfriend niya.
Tas Yung na-deads? Okay, may slideshow na ginawa yung girlfriend nung na-deads. Sino ba yung na-deads? Kapit-bahay lang naman. Okay. So, tapos, ayun. ano meron sa slideshow? Nakikita ko. Tapos, parang naisip ko na pag ako yung namatay, gusto ko ganun, may slideshow, ganun. Wow. Tapos, naisip ko, actually, naluluha ako nun. Hindi dahil dun sa may patay. Naluluha ako kasi iniisip ko paano pag ako na yung ganun. Na-deads? Tapos, bakit mo kailangan isipin? Yun nga. Oy, pero alam mo, wala lang. Ako naisip ko lang, Oo nga, tignan mo yung reaction ko, no? Sabi mo pag naisip mo pag ikaw yung na-deads, ano yung reaction ko? Ba't mo namang iisipin na ikaw yung ma-deads? Sa totoo lang, no? Ito yung isa sa mga bagay na iniiwasan nating lahat, no? Lahat ng tao iniiwasan itong topic na to. Bakit nga ba naman daw kasi natin iisipin na ma-deads, buhay pa naman tayo, di ba? Paano nga kung sakali nga lang, di ba? Opo, tsaka kasi po, naisip ko yung kapatid ko nga, bata pa, kinuha na siya. Paano pag ako na, di ba? Ako feeling ko wala naman masama kung iisipin mo lang naman, di ba? So, naisip mo paano pag ikaw kaya, gano'n, tapos, gusto mo meron kasing slideshow? Opo, sabi ko sa kanya, di siya kasi nagte-text doon, wala siyang load. Tapos, tinext ko sa kanya, sabi ko, pag ako yung namatay, gusto ko gagawin ako ng slideshow, ganun. Tapos, huwag ka na magdalawang isip magpakilala sa parents ko na ikaw yung boyfriend ko. Tapos, ganun, parang sabi ko sa kanya yung plano ko, ganun. Tapos, sabi ko, gusto ko pakita mo sa lahat yung pictures natin na magkakasama, ganun. Tapos, galit na galit siya, nag-reply. Sabi niya, wait lang, inanap ko nga sige, sorry naman. Pakihanap sa inbox. Yeah, nanap ko siya sa inbox. Tapos, sabi niya, wait lang. Ayun, basta nagalit siya, sabi niya, hinihintay niya nga sabi niya ba, mga piste ka, gano'n? Sabi niya, tanga ka ba? Sabi niya sa akin, tanga ka ba? Ako na tumapos ng buhay. Sabi niya, tapos pagalit. Tapos, wait lang, ito na, hinahanap na po, wait lang. Ano ba yan? Ang tagal naman. Sorry, kasi ang dami na namin ng pag-usapan. Nais ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita. Ito. Inaalay ko ang awiting ito. Teka lang. Ito na. Sa'yo, aking anak. Ani? Sabi niya, sawa ka na ba sa buhay mo? Ba't di mo patapusin? Isipin mo muna kung may silbi ka pa sa mundo kung gusto mo na mamatay, sabi niya. Tapos? Tapos, sabi ko, hindi naman sa gusto mamatay. Sabi ko, naisip ko lang. Sabi ko, ganun. Sana sinabi mo, wala lang, nagpapaka-emo lang. Sabi ko, naisip ko lang. Nag-iinarte lang, sabi. Sana sinabi mo ganun, nag-iinarte lang. Tapos, tagal siya, sabi niya, may mga plano ka na nga pag namatay kay mukha mo, sabi niya. Bahala ka sa buhay mo, grabe ka. Binigyan mo ko ng dahilan para hindi nahintayin yung pinapangarap mo para sa atin. Sabi niya ganun. May pagdrama na rin, nag-imo na rin. Tinanong ko kasi siya kung iiyak siya. Sabi niya, hindi daw siya iiyak, tatawa siya. Tapos sabi niya, hinihintay kita mamulaklak. Tapos iniisip mo na kagad na malanta ka. Masyado naman masyadong padip, Sabi niya, isipin ko wala nang kwenta maghintay kasi nawalan ka na ng ganang mabuhay dahil sa mga iniisip mo. Sabi niya, ayos yan, ganun. Tapos meron pa, sabi niya, tigil na natin to, masasaktan lang pala ako sa huli. Di ko hihintay na mangyari yun. Tsaka kahit kailan di pumasok sa isip ko mamatay ka. Ngayon ko lang napag-isipan dahil sa mga sinasabi mo. Tapos, sabi niya, ayun, basta nag-away kami. Hindi naman nag-away, parang nagagalit siya sa akin. Tapos sabi niya, bakit mo nga iniisip yun? Nakakaintindi ka ba? Ano dahilan mo bakit mo iniisip yun? Di sabi ko naisip. Alam mo kung bakit? Baka kasi feeling ko, medyo off lang yung paraan kasi ng pagkakasabi mo. Had it been, parang parang patanong.
Kasi parang ikaw, parang command eh. Parang yung pagkakasabi mo sa kanya, pagkaka-text mo pa, lalo pa texto di ba? Opo. Texto. Now, lagi ko naman sinasabi, pagka sa text, wala kasing emosyon. Opo. Alam mo yun, you could just easily mistaken a word, okay, a text message. Kasi nga, wala eh, hindi mo naman alam kung paano niya sinabi yon. 'Di ba? Pwede mong i-interpret 'yon in so many ways. Opo. Now, lalo pa yun sa'yo, para pang pautos pa siya, 'di ba? Na gusto ko ganto, ganyan. 'Di ba? Had it been patanong kaya na ano kaya kung ako yung iba yung dating eh, parang ano kaya kung ako yung 'di ba? So siguro ganun, no? Pero anyway, tapos anong ending niyang usapan niyo? Yun, kasi na-realize ko yan sa mga text niya. Kasi ganun talaga siya. Pag may nasasabi ako medyo childish, ganun, nagagalit siya. Tapos, parang, minsan, kung pag tinignan mo yung positive way ng galit niya, makikita mo na concern siya, kaya siya nagagalit, ganun. Concern siya, pero... Oo, pero... I also have a concern sa relationship ninyo. You are now, turning 4 years and yet, alam niyo yun, hindi ko alam if this is right. Opo. Pero, di ba, alam mo, tama naman yun eh. He's just being concerned of you. Di ba, characteristics ito ng isang matino na boyfriend, hindi ba? Kung naiinis siya sa mga minsan kababawan mo, siguro gusto niya na mas mag-isip kayo ng mature, Opo. ng mas matured. Ngayon, alam mo, kahit na anong magandang bagay ang pag-usapan natin na characteristics niya, o kahit ikaw, o nung relationship ninyo na maayos naman, sa huli, magiging pa rin, masosoplak pa rin yan ng pagiging hindi legal nung inyong relasyon. Opo. Diba? Nung pagtatago ninyo sa mga magulang ninyo, hindi ba? Magulang ko lang po. Magulang mo. Lalo na babae ka pa. Opo. Hindi ba? Now, kasi ako naniniwala naman talaga if this guy is nice, okay, sa kwento mo naman parang okay naman siya. Diba? Bakit hindi niya nalang gawing patunayan yan sa parents mo? Opo. Since dati nahuli na nila, diba? Kasi para magawa niyang ipagkaloob sa kanya ng parents mo yung tiwala nila, diba? Tingin ko yun yung mas dapat na gawin ngayon eh. Na at least hindi kayo matutulog at gigising kinabukasan ng okay, lagi kayo nag-worry na sana hindi kami mahuli, sana ganto ganyan. And dahil sa ginagawa ninyo, nagiging mali tuloy. Diba? Nagiging mali. Pagpapatuloy nyo pa yan, paano, diba? Paano na lang? Paano kapag kakatiwalaan pa ng parents mo sa ganyang ginagawa mo? Diba? If they say no at first, then baka pwede ka namang siguro umapila, hindi ba? With your help at nung effort nung iyong boyfriend, you can prove to them na baka pwedeng payagan naman kayo. Hindi ba? Na kung ibibigay lang nila yung tiwala nila, wala naman kayong gagawing masama. Di ba? Wala naman kayong gagawing ikakasasakit ng ulo nila. And I think that should be the proper way. Yun ang kailangan yung gawin. Paano po pag hindi? Ha? Paano po pag kunwari sabi mo, maghiwalay na kayo, ganun? Alam mo, ganito yan. Feeling ko, kung ganyan yung magiging sagot ng parents mo, kasi nasimulan nyo na mali. Nasimulan nyo na pangit. Di ba? Parang nasimulan nyo na itinago nyo ng kay tagal-tagal. Paano po kunwari magtatapos ng, kasi bala ko po, yun yung hihingin kong graduation gift sa papa ko. Na ipapakilala ko yung... Alam mo, hindi magandang idea yan. Hihingin mo yung approval ng papa mo. Opo.
ano ba, hingi mo yung approval ng daddy mo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng boyfriend mo. Naku, magugulat yun. Baka sumayo ng gentleman yun. Hindi mo kasi kunwari, Hindi pa papakilala mo kagad o boyfriend mo na kagad. Kasi dati nahuli na nga kayo eh. Bakit, di ba? Bakit hindi mo simulan sa pagtatanong, di ba? Kung hindi po, pwede na kunwari, kaya. Kasi, pwede yung sabihin na, natapos, for example, natapos ko yung high school ng hindi siya naging sagabal, parang okay na ba yun as proof na hindi naman distraction? it can be a proof na hindi siya distraction, pero pinatunayan mo rin sa kanila na kaya mong maglihim sa kanila, kaya mong gumawa ng isang bagay nang hindi nila nalalaman. And as parents, nakakabahala yun. Di ba? You're only still 16 years old at nasa poder ka nila. Opo. Di ba? Wala ka pa sa, sabihin nga natin right age, ano? Now, valid na magiging concern nila na ano man ang mangyari sa'yo, kahit sabihin natin wala naman talaga. Ano man ang mangyari sa'yo, kung sakasakali man, alam mo yun? Dahil di mo pinaalam sa kanila, ang hirap ang hirap lumagay din sa lugar nila. Now, minsan we just have to obey di ba? Ano pong gagawin ko? Wala alam mo, parang minsan pag-iisipin ko ang cute-cute man nung relationship ninyo, pero pag naiisip kong hindi naman tama yung ganyang sistema. Opo. Naiisip ko naman din po yung parang wala na, you were now left with no choice kundi i-reveal mo yan, and if you could talk to them and make a promise na okay, diba, bakit gano'n, hindi niya try ligawan yung parents mo, diba, pumunta siya na, alam mo yun, kasi yun talaga yun ang kailangan lang naman niyang magawa ay kunin yung tiwala ng parents mo. Pagka nagawa na yun, wala na, hindi na magiging komplikado ang lahat. Lalo pat bata pa kayo. Diba? Opo. Kasi, hindi yun, text lang, ganyan, sa school lang, at may text ka dyan. Diba? Pumunta siya sa bahay nyo para makuha niya yung loob at makilala siya ng... Ang pangit naman ng... Halimbawa, sabihin natin, in the future, kayo talaga magkakatuluyan. Ang pangit naman na parang hindi yata kilala ng parents mo yung makakatuluyan mo, hindi ba? Opo. So, kung sa tingin mo kung naniniwala ka naman na wala naman siyang masamang hangarin sa'yo at okay naman kayo, bakit ka natatakot na iharap siya sa parents mo? Hindi ba? Kasi, wag na. Kasi wala talaga, ate. Kahit na anong klaseng pagde-defend mo sa inyong relationship, ako maniniwala naman ako na, di ba, kung wala naman kayong ginagawang masama. Pero, Opo. just because ito ay illegal, hindi alam ng parents mo, that makes it wrong. Di ba? Opo. Kasi wala talaga sumusuway ka sa parents mo, di ba? Opo. Binabypass mo sila, parang ganon. Opo. At hindi naman yata tama yun. Alam ko mabait, alam mo mabait ka namang, naniniwala ako mabait ka namang bata, mabait ka namang anak. Kaya lang siguro naging takot ka lang sa kung ano yung pwede nilang sabihin sa'yo, kaya pinangunahan mo. Pero again, Sofia, I would just like to reiterate, big word. Masarap kumilos kapag alam mo na ang mga tao sa paligid mo ay pinagkakatiwalaan ka. Opo. Diba? Nothing beats peace of mind, sabi nila ate. Opo. Diba? So, effort din pag may time. Kaya nyo yun. May isa pa akong kukwento sana, pwede. At tungkol ito sa? Sa family.
Kasi, sobrang komplikado ng pamilya namin ngayon. Tapos, ako yung parang naiipit. Ganun. Kasi, yung father ko nasa ibang bansa siya kasi. Tapos, sige, kaya mo yan. yung mama ko, nandito kami sa sa side ng papa ko, so yung lolo ko, gano'n, tsaka yung lola ko. Tapos, ang dami kasi ang gulo. Iba yung parang may gustong ipaglaban si mama against dun sa lolo't lola ko. Tapos may nag-text. Tapos may gusto din parang basta may ini-insist din yung lola't lolo ko. Tapos meron din yun sa papa ko. Parang anong nangyayari kasi yung mama ko walang work. Tapos ang gumagastos nung pang-enroll ko, tapos yung mga pangkain namin sa lolo ko. Pati yung sa gamot ng kapatid ko nung nasa hospital siya, lahat sa lolo ko. Pero parang ayaw maniwala ni mama na na buong loob. Parang ang hirap kasi explain. Ayaw maniwala ng mama ko na tinutulungan kami ng lolo ko. Ang pinapaniwalaan niya, may someone na may nagbibigay kay lolo, true dun sa lolo ko para itulungan kami. Pero ang dahilan dahil sa mama ko. Gets mo po? Daw. Basta hindi naniniwala yung mother mo na tinutulungan kayo ng lolo mo. Opo, so... O kanino nang gagaling? Kung hindi siya naniniwala, kanino? Iisip na kasi yung... O siguro may something sila ni lolo mo, kaya gano'n, di ba? Hindi yun. May sabihin ko na ba? Hindi ko alam, pwedeng Kasi baka next week. Sabihin mo. Kasi baka nababoring ka naman sa kwento ko. Hindi naman masyado. Kasi ayun, may boss siya. So akala niya naggugusto sa kanya yung boss niya na mayaman na binibigyan ng pera yung lolo ko para tulungan kami, ganun. So ang hirap tanggalin yun sa utak ng mama ko. So paano ka naiipit dito? Kasi ang mama ko, pag wala kaming panggastos, sa kanya sinasabi na wala daw kaming pera, ganun. Yung sabi naman ng lolo't lola ko, hindi na daw kami pwede manghingi kasi daw, alamin na nga daw naggastos, matuto naman daw yung mama ko magtrabaho para sa amin. Na hindi ko naman masabi kay mama kasi si mama para siya yung depressed na parang hopeless, parang gano'n. Asan yung father mo nga? OFW po. Tapos po si papa kasi, pag nagpapadala, inuubos ni mama sa yung hindi niya masyadong pinaprioritize yung dapat i-prioritize. Yun yung problema doon. Opo, tapos... Diba? Meron naman kasi talaga, dapat na, merong pangtustos, kaya lang, opo. Kung nasasayang because sa mga bagay na hindi naman dapat unahin. Opo. Tapos po, ayun, ang dami po nilang sinasabi sa akin na si lolo't lola ko po against sa mama ko. Si mama ko naman against sa lolo't lola ko. Tapos yung papa ko naman ang sinasabi niya. Alam mo ate kasi ganito, paano kahit naman sino, kung nakikita nilang ganyan yung ginagawa ng mama mo, ng nanay mo, sino ba naman ang matutuwa? Hindi ba? Opo, sino ba naman matutuwa? Ngayon, siguro sa part naman ng mama mo, binabati ko siya, hindi niya siguro nakikita yung part o yung dahilan kung bakit. Siguro nakikita lang niya na puro na kayong pambabatikos. Siguro kaya siya nagagalit. And now, kasi alam mo, ang dami ng kung sakasakali, ang dami-daming problema sa mundo. Hindi natin to kayang harapin sabay-sabay. Isa-isa pwede. 'Di ba? So I don't see the reason kung bakit na anong connection nung pagkaipit mo with the relationship that you have with your boyfriend na hindi po, ibang kwento na po. So ayun yan. So again, ano ba dapat? Ano bang gagawin natin? Pwede bang hindi po yung sa work. Diba? Kasi wala mahirap yung ganyan isa lang naman katawan natin. Diba? Parang, teka lang. Nahirapan lang po kasi ako sino ba yung
papaniwalaan ko, ganun. Sino ba yung, tsaka yung, kasi meron Sino ba paniwalaan mo? Malaki ka na, marunong ka na mag-weigh ng mga bagay-bagay, alam mo kung ano ang tama at mali. Yun lang po. What you are saying, since ikaw yung naandyan, di ba, malalaman mo kung ano ang tama at kung ano ang mali di ba? Opo. Yun nga lang, ang hirap nga lang lumugar kasi, siyempre nanay mo, tapos lola mo, hindi ba? Opo. Tapos yung tatay mo, kaya lang, Tapos po, sabi niya na wala na. Ayun. Yun lang. So, anong gusto mong mangyari? Ewan ko. Parang gusto ko lang maayos lahat. Ayun. Alam mo kung kaya kong yan, sa isang Magic. snap lang ng daliri, maayos natin, bakit hindi ko gagawin? Pero 'di ba? Sino ba naman ang gusto ng magulong pamilya, 'di ba, na magulong buhay? Wala po silang cooperate. Hindi po sila kasi nagko-cooperate. Ganun. Kaya lang wala what can we do? So now, ako lang basta babalik pa rin ako doon sa issue mo with your boyfriend. Since ito yung, 'di ba, ito yung pinagkwentuhan natin kanina. I don't know. Pwedeng isipin ko na i-divert mo lang yung attention ko sa ibang bagay. Hindi po. Para mabaling kung ano man yung nakita nating problema with you and your boyfriend, 'di ba, doon sa family. Pero isa lang naman ang alam ko hindi natin to pwedeng harapin ng sabay-sabay. Isa-isa nga 'Di ba? Isa-isa lang. Ngayon may problema na kayo sa family, nadagdagan mo pa. Diba? Baka pwedeng ikaluwag-luwag na. Huwag ka nang dumagdag pa sa mga isipin, sa mga problema. Diba? Okay. Okay na po. Ang hirap po tumawag dito, kanina pa po kami dumadayan. Kasi diba, anong gusto mong gawin natin ngayong gabi? Anong gagawin natin sa lolo, lola, diba, sa nanay mo? Kung base naman, kasi baka minsan pwedeng maging bias ito Kaya lang, kung doon sa kwento mo, ang naiintindihan ko, si mami mo yung may mali. Well, I don't know kung yung ginagawa niya is brought about by the death of your brother. I don't know. Diba? Kasi maraming bagay, pero kahit na ganun pa man, mali kasi yung ginagawa niya I-prioritize natin yung mga dapat i-prioritize. Nakikitaan siya ng butas dahil di siya nagkatrabaho para sa mga pangangailangan nyo at hihingi ng tulong. Of course, tutulungan sa pamilya diba? Hindi siya matitiis, pero pag may nakikitang butas, wala kang magagawa. Masisilip at masisilip talaga yun. Wala na kayong panggastos, gasta ka pa ng gasta dyan. Sa mga walang kapararakang mga bagay. Sino bang hindi magagalit? Opo. Ba? Opo. So yun hindi ko alam kung close ka sa mami mo, baka pwedeng, kung makakausap mo siya. Pero, wala po siyang pinapakinggan. Well, yun ang mahirap. Kapag ikaw, hindi ka marunong makinig. Opo, so hindi niya po nakikita yung wrong side niya. Well, ang hirap magpaliwanag sa taong sarado ang Isip. Hindi lang isip, sarado ang sarili. Di ba? Opo. Buksan natin abrelata yan. Walang magiging pagkakaiba yan sa taong nagtutulog-tulugan. Mahirap gisingin talaga yun. Sa taong mahirap hanapin, nagtatago. Ganun talaga. So, babalik tayo. Ayusin mo yung issue niyo sa boyfriend mo.
Opo. Kahit na tama ang ginagawa nyo, Opo. pero nagtatago naman kayo, mali pa rin yan. Opo. Okay? Baka may gusto ka pa pang sabihin? Thank you po. Parang mahirapan lang ako sa'yo. Thank you po. Naku, wala ka naman dapat ipagka-thank you. Okay. Tsaka gusto ko kausap si Chiclet. Ang cute. Sige. Ganda yan. Anyway, maraming salamat sa pagtawag, Sofia. Thank you po. Bye. Bye. Aha. Teka lang po, may inaayos lang ako dito. Sabi ni now loading, malamang hindi pwedeng i-reveal ang relasyon nila. May iba pa palang problema sa pamilya ni girl. Sa totoo lang, matagal na tong 4 years, mag-4 years. Sana hindi na pinatagal, di ba? Sana hindi niya na pinatagal to. Kasi personally, wala naman ako ibang nakikitang pwedeng gawin doon eh. Kundi ang aminin, mag-sorry kung kinakailangan mag-sorry. Di ba? To make a promise. Make an effort and make a promise. Para pagkatiwalaan kayo. Kasi wala eh. Ako wala. I will definitely say no. Halimbawa, PGT, gano'n. No ako, no. Sabi ni Camille, share ko lang Kuya Chico, 2 years na po kami ng BF ko. At first, palihim kami. But dumating din sa point na hindi na naitago ang relationship namin. I was 15 back then. 5 years ang tanda ng BF ko sa akin. Sa una, hindi approve ng family and relatives ko ang status naming dalawa. But as time passes, we prove to them na mali ang mga negative sides ng relationship namin na iniisip nila. At saka nag-uusap kami ng masinsinan. We always have time together ng BF ko to talk, open heart and mind. Ngayon, okay na kami sa other relatives namin. The same din with my parents. Now, graduate na siya ng college at ako ay magka-college pa lang. At supported naman kami ng mga pangaral na siyang sinusunod namin. Para kay ating caller, normal lang yan dahil babae ka and your parents only wants is to protect you. Babae din ako na umiibig at nag-iisang anak. You should understand them dahil mga magulang mo sila. Walang lihim na hindi mabubunyag. Aral muna, be. Sabi niya. Sabi ni Erickson, bukas mo na sabihin natin matulog ka na. Mas maganda pa alam mo sa papa mo na ganun para naman masabi sa mama mo na ayusin buhay niya. Kung nahihirapan ka na, sabihin sa mama mo na ganun kasi di ganyan kaya ganun. Maganda yan. Ay nako. Nakapikon lang, no? Pag ang dami-dami mong problema at haharapin mo sa sabay-sabay, naku, hindi mo kakayanin yan. Anyway, 1:58 ang oras natin, antok na ako. Sabi dito ng lads, dapat kung gusto niya maging free sila, mag-sorry nga siya. Ano ba yan? Parang di normal yung last caller. Grrr, nagalit siya.
Sabi ni Rayobi, kausapin mo yung mother mo heart to heart. Alam mo, lalambot yung puso ng mother kasi anak ka niya. Pero ako lang, naiisip ko lang na baka kung ano man yung mga ginagawa ng nanay niya, siguro na hindi maganda ngayon. Feeling ko, this is, yun nga, no, brought about by the death of her child. Yung kapatid ni Sofia, no? Pero kung hindi man, kung matagal na siyang ganon, nako sagwan na lang, katol na lang. Anyway, 1 minute before 2 in the morning, and I have to say goodbye for now. But before I leave, basa muna ako. Sabi ni Juvie sa Facebook, negative ang plan mo, na gawing graduation gift from your parents yung about sa BF mo. For sure, first thing na papasok sa utak ng parents mo na nagsisinungaling ka throughout your high school years. Mas magandang sabihin mo na mas magaan kesa malaman pa sa iba. Correct? Ate, unahin mo muna ang mga magulang mo kaysa sa BF kasi ate, maraming lalaki sa mundo at bata ka pa po. Marami ka pang mararating sa buhay mo. Sundin mo na lang ang mga magulang mo. Baka pag tumanda ang mga magulang mo, ikaw ang mag-alaga sa kanila. Sabi mo nga, nag-iisang anak ka na lang nila. Baka naman kasi ikaw na lang ang inaasahan nila. Sabi ni Ivy, ate, close naman ata kayo ni mama mo, di sabihin mo sa kanya, ipakilala mo sa kanya yung BF mo. Wala naman pala si papa mo dyan sa inyo di sa mama mo muna sabihin, saka mo sabihin sa papa mo, ikwento mo. OFW pala papa mo, dapat nagkikwento ka sa kanya lalo na't malayo siya. Alam mo yun, te, para kahit malayo siya, alam niya na hindi mo siya nakakalimutan. Yung kahit na malayo siya, nagagawa mong magkwento sa kanya, nakakagaan ng loob yun para sa kanya. Correct? Regine says, be brave for the truth and right, ate. Anyway. Sige na, antok na ako. Basta isa lang alam ko, pag nag-aaral ka pa, mag-aaral ka. 2:02. Good morning, everyone. Do stand by for Beauty Brownie Bruno coming up next from 3 a.m. all the way down till 6. Before I finally leave, I would like to say hi, good morning to Sprigler Group. Si Mama Eves ba ito? Ma'am Mimi, Mama Rica, and happy birthday kay Boy Boy. Si Mabel Mai, Daddy Eric Ross, Ice, Martin, SJ. Ano to? Either ba ito? Sally, maraming salamat po. Hear you guys again later, same time, same voice, here at the same frequency. Nagkakandabulol na ako, nantok na ako. And as promised, pakinggan natin unang beses natin mapapakinggan ng buo itong kantang ito ng isa sa mga kapwa nating DJ na si Tanya Chinita with her beautiful and heartfelt song na baka mapaiyak ka pa dito kung may pinagdadaanan ka, makaka-relate ka. Until then, this has been Yes Diaries, and this has been your DJ. My name is Chico Loco on the radio saying goodbye, take care, and hey dude, have a nice sleep, and you go far. Just keep it right here on Yes FM. Here we go with this song entitled A Song for Rafael.
Bakit ba ganito yung title ng song? Tapusin mo yung kanta. Baka malaman mo. Bye everyone. Sa una kong suyap sa'yo, mga matang tila nalilito sa aking tuwa. Ako ay napaluha. Munting anghel na tulad mo ay biyaya ng Panginoon upang aking mahalin at alagaan. Kahit sa oras ng iyong laban, maaasahan mo ako kailan pa man. Nais ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. O kay bilis ng panahon, ang buhay sadyang may hamon. Ika'y sinubok na ng pagkakataon. Higpit ng bawat yakap ko ang kumalinga sa iyo, hanggang sa pinakahuling mong araw. Kani-kanina lang yakap kita. Pagising ko, ika'y bumitaw na. Nais ko sana sabihin sa'yo na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Hanggang sa ating muling pagkikita, salamat sa iyong alaala. Nais ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Kung ganito lang sana ang radyo, ay hayahayang buhay.